Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Pebrero pa lang pero nainitan na ba kayo? Naku, pagdating daw ng Marso, mas mainit na panahon pa ang ibinababala ng Pag-asa kasabay ng El Nino. Mas matinding alinsangan daw ang mararanasan kumpara noong nakarang taon. Ang damang init pwede raw umabot ng higit 40 degrees Celsius. At ngayon pa lang, delikado na po sa heat stroke ang mga alagang hayop. Yan po ang tinutukan ni Maki Pulido. Sa tindi ng init, nanghihina at naglalaway na mga alagang baka na ito sa bayan ng Mangaldan sa Pangasinan. Indikasyon daw ito ng heat stroke. Dapat well-monitored yung mga alaga nilang hayop. Pangalawa, provision of tubig na inumin. Problema na rin ang heat stroke sa mga alagang hayop sa Zamboanga City na ang ilan iniiwang nakatali sa ilalim ng tirik na araw. Kaya sinasabihan na ang mga magsasaka na ililim ang mga alagang hayop. We advise yung mga special mga farm animals not to avoid them to be exposed na sun from 10 o'clock in the morning to 3 or 2 o'clock in the afternoon. Sabi ni DA Undersecretary Deo Gracias Victor Savellano, pinaalalahanan na nila mga magsasaka na magtabi na ng pagkain ng kanilang mga alagang hayop. Inaalala raw kasi ng ahensya na maliban sa pagkaubos ng damo sa bukid, maaari ring maapektuhan ng tagtuyot ang pagtatanim ng mais. Tamang paghandaan, sabi ng Pag-asa, dahil batay sa kanilang forecast, mas iinit pa hanggat maramdaman ang full impact ng El Nino simula Marso hanggang Mayo. Dito sa Metro Manila, halimbawa, sa Marso, maaring umabot ng 34.6 hanggang 36.5 degrees Celsius ang temperatura. Ibig sabihin niyan, ang heat index o ramdam na init maaring umabot ng higit 40 degrees Celsius. Mas mainit pa raw kaysa sa naranasang summer noong nakaraang taon. Kung sabi natin na globally ay warmest year ang 2023. So dito po makikita natin this could be one of the warmest year. Medyo medyo mapanganib ito kasi ang normal body temperature is 37 degrees lang eh. So, pumapatak yung nasa labas, mas mainit pa po para tayong nilalagnat. The key is hydration, no? We should have 8 to 12 glasses, dagdagan pa natin po every day. Pag-inom ng tubig ang panabla ni JR, lalo na't nagbubuhat siya ng mga sako ng semento kahit tanghaling tapat. Okay naman daw lumilim kung matindi na ang tirik na araw, pero maapektuhan kasi ang arawang sweldo. Sa amin, okay, kasi lang dito sa trabaho namin, kailangan talaga namin para kumita kami. Hindi raw nakikita ng MWSS ang water service interruption dahil may mga alternatibong water supply kahit bumaba ang level ng Angat Dam. Pero paano ang kuryente? Lalo tataas ang konsumo kasabay ng pag-init ng panahon. Sa simulation ng Department of Energy, sinagad sa 14,000 megawatts ang peak demand sa Luzon sa buwan ng Mayo. Sa senaryo raw na yan, may 16,000 megawatts pang supply. Kaya kakayanin daw ang pagtaas ng demand, huwag lang pumalya ang mga transmission line ng NGCP at distribution utilities. Wala tayong inaasahan na magkakaroon ng brownout. Yung outages naman ay hindi lang galing sa supply. Meron ding mga outages na nagre-result from local conditions. So problema sa transmission, distribution facilities. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, Nakatuto, 24 Oras.